Parada muna ako. Ibig ko sabihin, pupusta muna ako. Tsaka ito, sa pusta ko, sure win to. Sa Yamado ako tumaya eh. Naubos na nga yung mga isda natin, tapos nanalo pa ako. Ano bang problema? Ikaw yung problema, Steve. Ikaw yung sinundo ng asawa dahil talo sa pustahan? Anong talo? Panalo ako doon. Gusto mo isa pa tayo eh. Napakarami yung si Mira sa bilyaran. Ibabayaran natin yun. Namatay ang negosyo ko dahil sa kagagawa ng asawa mo. Alam ko, pero kung ididemanda mo siya, paano naman ka nababayaran? Balang araw din ako magiging pabigat sa'yo. Johan, ito lang yung alam ko para hindi ka na mag-alala sa akin. Ayon sa World Health Organization, sa buong mundo, mahigit 700,000 people ang namamatay kada taon sa pamagitan ng suicide. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, alam niyo bang 75% ng mga nagpapakamatay na Pinoy ay mga lalaki? Ibig sabihin yan, sa bawat 4 na nilalang na nagsusuicide sa Pilipinas, 3 sa kanila ay mga kalalakihan. Ngayong gabi, ating tatalakayin ang maselang issue na ito mula sa pananaw ng isang babae na naging saksi sa unti-unting pagkalugmok ng kanyang asawa sa bisyo at sa isabong hanggang sa maapektuhan na ang kanyang pag-iisip o mental health. Saan kaya ito hahantong? Mapipigilan ba niya ang pagpapatiwakal ng kanyang mister? O mauuwi ba ito sa isang malagim na trahedya? Pakatutukan. At sabay-sabay tayong matuto dito sa aming episode na pinamagatang Ang Huling Paalam. Huwag naman daya, kitang-kita yung budget ka, pare. Pare naman pumasok na yung last ball eh. Ano pumasok kita nga budget ko? Tinamaan mo muna yung bola bago mo shoot. Akin na yan! Akin na yung pera! Pare, minsan naman tumanggap ka ng Bakit? pagkatalo. Matanggap naman ako Pero ako panalo doon. Bakit ka nagpagtalo? Tinadaya ako na ito eh. Anong dinadaya? Nangyari, Marlon? Pare, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo yan. Anong talo? Kitang-kita yung tira mo budget. Ako panalo doon. Kaya akin na yan. Pare, ako nakapasok ng last ball. Oh. Teka. Okay lang. Kausapin ko muna kami muna. Okay lang? O sige, basta sabihin mo dyan, ako'y panalo Oo, teka. Saglit. Kalma ka. Pare, alam mo naman yung kaibigan mo, hindi ba? Kapag natatalo, dinidibdib naman talaga. So, isang araw, nanalo yan eh. Binigyan ka rin naman. Sige na. Binuin mo na para matapos na. Ako, Mare. Ako na lang ba laging uunawa? Oh. Salamat, pare. Thank you, pare Mami. Thank you Thank you sa pag-referee. Ako nung talaga panalo dun eh. Thank you, pre. Pero isa pa. Ano? Para mabawi ka, tara. Tara, isa pa. Masagana at masaya ang pamumuhay ni na Joanne at Steve noon. Ang tangi lang nilang pinag-aawayan ay ang madalas sa pagbibilyar ni Steve. Pero hindi nagtagal. Natututo na rin si Steve na magsugal. 150, sige, 3 kilo. 180, 3 kilo, tapos may pre-deboning. Okay na nga, 4 na kilo. Salamat, madam. O, Daddy, 4 na kilo. Palinis na tapos debone. Please. Pwede ba ikaw muna? Kaparada muna ako. Ha? Ano? Ibig ko sabihin, pupusta muna ako. Naku, aalis ka sa kalagitnaan ng negosyo para lang magsabong. Malas yan. Uy, ate, ano bang pake mo? Hindi naman ako sa'yo kumuha pang pusta. Ay, ate, hindi na ako bibili ng bangus mo. Po. Istorbo ko yung asawa mo. Madam! Yabang nun Mami, iya mo na yun. Marami pang bibiling iba dyan. Tsaka yung pusta ko dito, sigurado to, Yamado yung pustahan ko eh. Iya mo na yun. May iba muna kita. Sige. Ingat. Ito akong bahala. Sige na, bye-bye. Joanne, ano nangyari sa husband mo? Ba't nagkaganon? Nanulong naman po siya sa bilyar at siya sa online sabong po. Ayun, yung isabong na kung tawagin. Opo, isabong po. Mami,
Daddy. Oh, tingnan mo. 2.5 lang yung pinusta ko. Oh, tingnan mo na yung panalo ko. Oh, 15,000 yan, mami. 2.5 to 15,000. Naubos na nga yung mga isda natin. Tapos nanalo pa ako. Ano bang problema? Ikaw yung problema, Steve. Talaga, Daddy. Pinagbibigyan na nga kita sa pagbibilyar mo eh. Tapos nagsasabong ka rin pala. Mami, pupusta lang ako sa sabong. Oh. Yung nagsasabong, yung mga nag-aalaga talaga ng manok. Ako pusta lang eh. Okay ba yun? Ewan ko sa'yo, Diyos ko. Pilosopo ka pa talaga eh. Parehas lang yun. Ito naman. Oh. O hindi, sige. Sige na. Ano? Titigil na ako. Titigil na ako. Sigurado ka dyan. Final answer. Oo, cross my heart, promise. Oh. Titigil na ako. O dapat lang kasi alam mo, talagang delikado yan. Kapag ka nalulung ka dyan, gulo yan, Daddy. Gulo talaga. Gulo. Di, gusto mo, bilhin na kita ng ref. Ano? Bagong ref. Ayaw na ref. Parang staycation. Yan. Maganda yun. Pwede. Sige. Gagawa tayo ng sisiw. Baliw ka. Ano sisiw ka dyan? O bakit? Kahit walang balot, kaya akong gumawa ng sisiw. Oh. Sisiw lang sa akin ang gumawa ng sisiw. Ganun ba? O di gumawa na tayo ng sisiw. Sige. Magubok na ako, ha? Magubok na ako. Talaga na. Isahan mo na naman ako. Gigigil ako sa... Naman eh. Minsan lang naman to. Tsaka malaki-laki to. Ako nang bahala. Magubok ka na. Gubok na ako nang Ready bahala. na. Ready na? Ready na. Oh, ready na. Gubok na ako. Okay, sige. Kasi mo na yan. Wow! Gigil ako. Init. Ang hindi alam ni Joanne, hindi tinupad ni Steve ang pangako nito. Malimit itong nawawala sa pwesto nila sa palengke para magsabong. Bukod dito, nakakaramdam din si Joanne na kinukupitan siya ni Steve. Ang buong akala noon ni Joanne ay may ibang babae si Steve, kaya sinundan niya ito. At siya'y nagulat sa kanyang natuklasan. Speedmaster? Pera to. Sir? Ay, ma'am. Manonood po kayo ng ospital, ha? Sultada? Ano yun? Ay, ma'am, sorry. Bawal po kayo sa loob. Ha? Sir, susundin ko kasama ko. Ma'am, pasensya na po. Kung hindi po kayo magsasabong, bawal po kayo sa loob. Kaya lumabas na lang po kayo. Sir. Ma'am, pasensya na po. Sabong po ito, ma'am. Kaya umalis na lang po kayo. Sabong? Yes, ma'am. Sir, naku, Umalis na lang po kayo, ma'am. Please po. Bawal po, bawal po. Please Sir. lang. Sorry, ma'am. Umalis na lang po kayo, ma'am. Sorry po. Ma'am, please. Umalis na lang po kayo. Steve! Please, ma'am. Umalis na po kayo. Opo. Anong napansin mong kakaiba sa kanya mula noon? Ano, Tita Mel, wala na po siyang kibo at saka ano na po yung pag-iisip niya. Hindi ko po siya na makausap po ng maayos po. Oo. Ayun po, tulala na po siya, ganun. Ate. Ate. Kain na ako. Ate. Ate. Oh, Diyos ko po. Ate. 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 Ano nangyayari? Bitawan mo yan. Bitawan mo. Ate. Ate. Oh, Diyos ko po. Ate. 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 Ano nangyayari? Bitawan mo yan. Bitawan mo. Joan, sorry. Yung pera natin nawala ko eh. Wala.
Pwede bang bitawan mo muna yan? Mag-usap tayo ng maayos. Anong nawala? Ha? Na-hold up ka ba sa fishport? Oo. Hindi ako na-hold up. Natalo sa sugali. Yung puhunan natin ay pusta ko lahat. Sorry. Sorry. Ate. Ano, makinig ka sa akin? Bitawan mo na muna yan. Please, yung hawak mo. Pwede ba? Tumingin ka muna sa akin. Ate. Oo, galit ako. Yung pera, mas mahalaga ka sa akin kaysa sa pera. Ha? Ate, please, bitawan mo na. Ate. Pero paano na tayo ngayon? Gagawa natin ng paraan yun. Pera lang yun. Ate, please naman. Huwag mo namang isipin na ulit na gawin yan. Huwag mo nang tapusin yung buhay mo. Steve. Mi, Oh. sorry ah. Nangako ko sa'yo, hindi na ako ulit eh. Pero nagsayang na naman ako ng pera. Naubos ko na naman yung pera natin. Sorry. 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 Sorry, Mami. Ate, pera lang yun. Tandaan mo, ang pera mapapalitan, pero ang buhay mo isa lang. Ah, tama na. Humingi po siya ng sorry, Tita Mel. Kasi, Yun po, natalo po yung pera na, ayun. yung puhunan po namin ng sarili, yung puhunan, Tita. Opo. imbis na may uwing, galing siya sa fishport, Opo. sabi mo di ba? Opo. Dapat bumili siya doon ng isda Opo. para ibebenta nyo, Opo, puhunan Tita nyo. Mel, opo. Pero pag uwi niya, may dala siyang barel at walang fish. Wala po, Tita Mel. Inubos niya sa isabong. Opo. Magkano yun? 150,000. Ay, ang laki pala. Yun pang puhunan namin, Tita Mel, sa isda. Ay, sus Maria Joseph. Ubos, isang Isang iglap lang po. Isang gabi lang po, Tita Mel. Yung time po na yon, humingi siya sa akin ng sorry. Yung pwesto po namin, nawala po yon. nawala na. Gaya ng ipinangako ni Joanne, hindi niya dinibdib ang pagkakamali ng kanyang asawa. Tinulungan niya itong gumaling at humingi rin siya ng tulong sa ina ni Steve para mabantayan at mapigilan ang asawa sa bisyo nito. Joanne, pasensya ka na sa nagawa ni Steve. Maayos naman ang intensyon niya. Gusto niyang kumita ng malaki. Yun nga lang, mali ang paraan niya. Yan nga po yung sinasabi ko sa kanya, ma eh. Kaso, may mga mayayaman na nalulung sa bisyo, masugal, naghirap. Papaano na lang po tayong isang kahig, isang tuka? Anong sagot niya sa'yo? Magbabago na raw siya. Kaso kilala mo naman yung si Steve. Diba may ugali yun na ayaw patalo. Kaya po humingi ako ng tulong sa inyo. Ma, tanin ko na kaya siya sa doktor. Bakit naman? Eh, wala naman siyang sakit ah. Ma, tinutukan niya ng baril yung sarili niya. Ma, paano kung may sakit pala siya? Paano kung hindi siya magbago? Baka ngayong nandito na ako, ay magbago na siya. Huwag ka mag-alala. Madadaan yan sa dasal. Daddy. Ba, mukhang laking charm ito si Steve ah. Aga niya nakakaubos ng benta pag nandito siya. Pare, yung binigay ko sa'yo, abot na yun hanggang bukas, ha? Iba ka talaga, Mare. Sige. Pala, pare. May lakad ka ba mamaya? Pupunta kami sa fishport ni John eh. Pupunta kami ng mga ibang supply. Baka ganun ba? Oh. Ayain sana kita eh. Gusto ko rumesba kay Paul doon sa bilyaran. Nako, Marlon, tigilan mo yung asawa ko, ha? Kailangan ko si Steve sa negosyo. Wag Sige na, Mare.
Kailangan ko rin to si Steve. Magaling to sa 9-ball eh. Para sure ball na panalo kami agad. Talaga. Ayan, bustahan na naman. Huwag ka mag-alala, Mari, hindi kami pupusta. Oh, hindi ko siya isasama sa pusta. Ay, nako, hindi. Promise yun, promise. Hindi pwede. Sige na, mukhang race to 5 lang naman ata yun di ba? Tatapusin na rin Oo, agad. race to 5 lang. Wala pang 2 oras yun. Hindi ako pupusta, promise. Oo. Hindi ako pupusta. Oo nga. Nasamahan ko lang to. Siyempre, pupusta lalaro na ako. Samahan mo, ha? Oo. Sama lang. Yes, promise. Ano? O sige na, ang kukulit Yun. niyo mag-best friend talaga. Good. Thank you. Uy, ikaw Maro, di balik mo itong asawa ko, Oo, iuwi ko to agad, Kita mo sige. na nagliligpit kami dito, eh. Balikan ko na ng iba, ha? Babalikan ko yan. Mabisang yung tapusin Ay, agad dapat yun. talagang bumalik ka. Oo, Okay. babalik ako. Sige. Tara. Kapangakanahin mo ako. Oo, para dyan. Mamaya pa. Ayos. Wala pa rin kupas, Master Steve. Miss ko lang sa Margo, pre. Tagal ko rin nakabalik dito, Ayos, galing. Naku, hindi na. Uuwi na tayo kasi magagalit sa akin si John pag di pa kita inuwi. Oo nga, pre. Uwi mo na yan. Nanunugod yung asawa niyan. Ano sabi mo? Ha? Bakit? Totoo naman, di ba? Ikaw yung sinundo ng asawa dahil talo sa pustahan? Anong talo? Panalo ako doon. Gusto mo isa pa tayo, Ano? Hindi na pare, uwi na tayo. Yabang kasi magsalita na ito, Taka naman tumira. Sino tanga? Ikaw! Ha? Uy! Ano? Ha? Uy! Uy! Nado kayo, Ha? Bakit? Ay! Ay! Ha? Sige, halika dito! Ano? Ha? Wala! Sige! Sige! Bakit yan? Ha? Ano? Ano? Sabi niyo sa akin, bilyaran, di ba? Eh, buksingan pala yan, eh. Sila naman nauna, O, bakit sabi sa akin kanina sa barangay, ikaw yung una nanuntok? Ano ba talaga yung totoo, ha? Pare, totoong una na nantok si Steve. Pero yung mga tao naman kasi dun, nakakainit ng ulo Oh. Ang tatabil ng dila nila. Sus! Diyos ko, sige na, ibigay niyo na sa kanila. Sabihin mo na nakakabuisi talaga yung mga sinabi nila. Sana lumayo na lang kayong dalawa. Diyos ko, nakita niyo ba yung ginawa niyo? Napakarami niyong sinira sa bilyaran. Ibabayaran natin yun. Sorry. Kasalanan ko. Tigas kasi ng ulo mo, Daddy. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang sumama dito kay Marlon, eh. Umulit ka pa kasi. Sabi naman, Paahon pa lang tayo, eh. O tapos ano ngayon? Gastos na naman. Huwag mo nang isipin yun. Ha? Ako nang bahala. Gagawa ko ng paraan. Babayaran ko. Steve! Joan, magpalamig ka muna. Ako nang kakausap sa anak ko. Lubos pa lang dinamdam ni Steve ang away nila ni Joanne. Hindi nito matanggap sa sarili na sa ikalawang pagkakataon, muli na naman niyang binigo ang kanyang asawa. Hanggang sa... Steve, anak, ito na merienda mo. Steve? Steve! Ano yun? Anak! Ah! Steve! Bakit? Steve! Nangyari? Anak! Anak! Steve! Steve, anong ginawa mo? Ah! Wala akong kwentang tao. Mabuti ba? Mamatay na lang ako. Ano ba nagsasasabi mo, Steve? Matulong ka na. Tutulong. Ambulansya sa barangay. Sandali, sige, sandali lang. Bilis! Any point, siya ba yung nakapagpatingin sa doktor? Nadala mo ba siya? Opo, Tita Mel. Na Ano po dala? naman- Okay. Opo, naano mo naman po ng doktor na Na? meron po siyang na depression po siya at saka may anxieties po.
Jo, salamat sa pag-aalaga at sa mahaba mong pasensya sa anak ko, ha? Siyempre naman, Ma. Si Stevie yun eh. Mahal ko yun. Hindi ko yun iiwanan. Nagkamali ako. Nandito na nga ako sa bahay niyo. Pero bilang ina, hindi ko man lang napansin na seryoso na pala ang problema ng anak ko. Nung bata siya, oo, bugnutin at ayaw magpatalo. Pero masayahin naman siya nun eh. Kasalanan ko to. Wala akong ibang ginawa nun kundi ang kumayod. Ma, huwag mong sisihin yung sarili mo. Psychiatrist at psychologist na yung nagsabi sa atin kanina. Hindi naman basta parang sakit lang sa katawan yung mental health disorder. Kahit ako, hindi ko alam na may depression at saka anxiety si Steve. Kasi di ba normal lang naman natin siya nakakausap. Tumatawa pa. Pero ang mahalaga, nakahingi na tayo ng tulong doon sa mga taong talagang nakakaalam. Sa mga kondisyon na kagaya no kay Steve. Oo nga. Sana umipekto agad sa kanya yung gamot. Kasi talagang nag-aalala ako, Joanne. Sabi ng doktor, natitrigger ang depression niya kapag nabibigo siya. At may anxiety din siya. Kasi gusto niya makabawi sa pagkatalo, pero hindi niya magawa. Kaya nawawalan siya ng pasensya. Kawawa naman yung anak ko. Joanne, totoo pala yung mental health disorder na yan. Ma, manalig lang tayo. Galing din si Steve. Tulad yan ang sabi mo, di ba? Dasal lang. Kahit magastos, sinikap ni Joanne na maipagamot si Steve. Pero minsan, dumarating ang pagkakataon na hindi niya kayang bilhin ang mga gamot ni Steve dahil may kamahalan ng mga ito at mahina ang kanilang negosyo. Hanggang sa... Adi! Di! Oh, Text mo naman si Marlon, no? Tanong mo kung anong oras siya daraan bukas sa dun sa pwesto. sige, chat ko. Hana, sumagot na? Ano nga sasabihin ko? Sorry, nantok na kasi ako eh. Yung lang, remittance, yung collection. Kailan, anong oras niya kukunin? Sige. Ako bala. Okay, sige. Kailangan ko sa loob, ha? Sige. Pwedeng ikwento mo sa amin yung huling pagkikita ninyo o huli mo nang nakita yung asawa mo na buhay? Yun po yung huli namin pagkikita yun sa may palengke po.
Daddy, ba't nandito ka? Nabigay mo na kay Marlon yung koleksyon? Mamaya pa. Gusto mo na kita makita eh. Oh, Daddy Anong meron? Bigla ka nagdadrama dyan. Miss kasi kita eh. Kasi bait-bait mo sa akin kahit na malas ako sa'yo. Kasi mabait ka rin sa akin. Tsaka, sinasabi mong malas ka. Ako nga tong tupakin pero mahal mo pa rin ako eh. Swerte-swerte ko kaya sa'yo. Mami, pasensya ka na ha. Bakit? Kung hindi ko nabigay sa'yo yung buhay na pinangako ko. Biruin mo, tagal-tagal na natin mag-asawa pero hindi man lang kita nabilan ng kwintas o sapatos man lang. Tapos ito ako, dagdag problema pa sa'yo. Bakit? Kwintas at sapatos lang ba yung sukatan ng kasiyahan ng isang tao? Eh kung gano'n na ngayon, ayoko na. Basta ikaw lang yung kasama ko. Kahit sa pagtanda natin, magiging okay ako. Ganun kita kamahal, Steve. Mahal na mahal kita, Joanne. Mahal din kita. Balang araw hindi na ako magiging pabigat sa'yo. Pangako yan. Naman, siyempre kasi yayaman pa tayo, hindi ba? Sa lakasan mo lang yung loob mo, mahal, ha? Huwag tayo magpapatalo sa kahit na anong sugal. At sa buhay. Huwag ka nang umiyak, ha? Nahahawa ako sa'yo, mahal eh. Hindi akalain ni Joanne na yun na palang ang huling beses nilang pagkikita. Muli na namang nahumaling si Steve sa isabong. Nadispalko niya at itinalo ang pera ni Marlon, kaya nagtago muna ito ng 2 araw. Batid niyang pinaghahanap na siya ng kanyang asawa at ina, pero wala na siyang mukhang ihaharap sa kanila. Hanggang sa... Joanne, sorry. Mahal na mahal kita. Sorry kung hindi ako gumaling. Sorry na kung puro na lang ako sorry. Pinilit ko namang magbago eh. Jo, pero hindi ko maintindihan bakit ayaw ng utak ko. Sorry. Pero ito lang yung alam ko para hindi ka na mag-alala sa akin. Gagawin ko sa sorry mo, Joanne. Namatay ang negosyo ko dahil sa kagagawa ng asawa mo. Naiintindihan ko. Pero sana naman, isaalang-alang mo naman yung matagal nating pagkakaibigan. Please naman, bigyan mo naman kami ng panahon. Eh, mababayaran namin yan. Mula pagkabata, inuunawa ko na yan si Steve. Alam ko, pero kung ididemanda mo siya, paano namin ka mababayaran? Diba? Paano ka namin mababayaran? Hindi mo ba nakikita tong itsura ko? Halos namamatay na ako. Nakakapag-alala sa kanya. Hinahanap ko kung nasan siya na hindi ko alam saan siya hahanapin. Lahat na ginagawa ko, Marlon. Oh, sagutin mo muna yan. Kasi Steve na yan. No. Oh! Joanne, sige lang.
ganun masakit. Para may kumirit sa... Lovie, halos lahat pala na nagsusuicide na Pilipino, 75% lalaki. That is correct po, tita. Eh, dapat bantayan na maaring symptoms na pala yun, no? Na may plano na palang mag-suicide itong taong ito. Actually, wala po talagang hard telltale signs. So, ang mas una po namin sinasabi is look for the situation rather than the symptoms. Ano muna ang sitwasyong kinalalagyan ng tao? Kagaya po sa ating case study, ilang ulit na po siyang sumubok at nagbigo. Nagfe-fail siya lagi. Nadadagdagan po kasi yung helplessness, nagiging hopeless na rin. So pag nagsama na po sa equation yung dalawa, helpless ka na nga sa sitwasyon mo, hopeless ka pa sa sinubok mong paraan, lalo ka ngayong at risk. At the same time, kung babalikan po natin sa story, yung ating pong mga surrounding people, yung mga supposed na support system nitong taong ito, kapag ito pong mga taong to ang nagsara na ng pinto dun sa tao na involved, he will now feel na parang that's it. Everybody is now against me. Habang lumiliit ang mundo niya, nagiging mas at risk po towards suicide. Tabi, kuya! Kuya, sandali! Tabi! Dito, kuya, dito ako nakatira. Excuse me. Ma. Steve! Ma, ano nangyayari? Ma! Ano nangyayari? Si Steve, wala na siya. Iniwan niya na tayo. Sandali, hindi ko maintindihan. Anong wala? Anong iniwan? Anong ibig mo sabihin, Ma? Nagbigti siya. Tapos pag-uwi ko, wala na siya. Hindi ba to? Yan. Asan yung asawa ko? Nag-text siya sa akin, Ma. Kaya ako umuwi agad eh. Sabi niya, sorry. Naayos ko na yung problema niya. Ma, nasa na yung asawa ko? Hindi totoo yan. Nasa na? Steve! Sino yan? Hindi si Steve yan. Ano sinasabi mo si Steve? Hindi si Steve yan. Kuya, buksan mo. Steve! Bakit? Hindi na yung asawa ko. Nasaan yung asawa ko, kuya? Steve! Bakit? Yung asawa ko, hindi yan yung asawa ko. Hindi yan yung asawa ko. Steve! Bakit mo ko sabi mo, sorry kaya ako para sa'yo. Naayos ko na yung problema mo. Bakit ka na yung itsura? Bakit ka na yung itsura ni Steve mo? Dapat makulong ko.
Jo. Kaya po pa? Wala ka pang tulog sa lamay. Pero sana kahit man lang bago ilibing si Steve. Magawa man lang ako para sa mga kagaya niya. Na biktima ng mga sugal tsaka biso na yan. Sigurado ka na ba? Kawasar mo yan? At bakit hindi? Isa yan sa dahilan kung bakit nasira ang buhay ng anak ko. Magaling na sana siya. Kaso, natukso ulit. At hindi sila titigil hanggat hindi nasisira ang buhay ng mga kagaya ni Steve. Pero malaking tao ang babanggayin niyo dyan. Baka mapahama ko kayo. Hindi ako natatakot, Marlo. Bakit? Ilang buhay pa ba nung kukunin ng bisyo na yan? Ha? Ilang pamilya pa ba ang mawawala ng ama ng tahanan? Kaya dapat lang mapasara yan. Para wala nang maging katulad ko. Para ikaw, pera ang nawala sa'yo. Pero ako, wala yung asawa ko. Yung asawa ko, lumakap. Hindi na siya makakabalik eh. Hindi na makakabalik sa akin yung asawa ko. Wala na siya, Ma. Mama, wala na yung asawa ko. Mama. Joanne, share mo naman sa televiewers natin yung mga natutunan mo at nais mo ding iwan sa kanila bilang advice mo, counseling sa kanila. Sa mag-asawa po, kailangan po natin magtiwala po sa isa't isa para po hindi tayo ano yung asawa natin, makaisip ng hindi maganda sa sarili. At kailangan lang po natin gabayan lagi ang ating asawa. Sa lahat po ng pagsubok na dumaraan po sa ating mag-asawa, lagi lang po tiwala at magdasal po lagi tayo sa Diyos. Joanne, maraming salamat sa pag-sharing mo sa atin ngayong gabi. Thank Opo, you very, very much. Salamat Thank you. din po. Thank you. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 7.5% ng ating mga kabataang lalaki na karamihan ay mula 10 to 29 years old ay nagtangka ng magpatiwakal. Dahil raw ito sa ugali ng mga lalaki na sarilini ng kanilang mga problema at mental struggles dahil tanda ito ng kahinaan ng ating kultura. Kaya ang aking habilin sa ating mga minamahal na ka-millennials at yung mga Gen X at Gen Z, ugaliin ninyong magsabi agad ng saloobin sa inyong mga magulang, mga teachers, mga kaibigan. Huwag ninyong itong itago at hayaang lumala hanggang sa umabot na nga sa suicidal thoughts and actions. Kung kayo ay may mental health struggles, please seek professional help sa mga ahensya at suicide hotlines as soon as possible bago pa maging huli ang lahat. Ngayon, bukas at magpakailanman.